Amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show, nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo, alam namin kaya namin mag-dominate, kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita. DZRH, balansyado. 5:44 ng hapon, sa patuloy ng ating balitaan. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom noong Hunyo. Batay sa pinakahuling survey ng social weather stations, bumaba sa 20.3% ang hunger rate sa Pilipinas sa nabanggit na buwan. Mula po yan sa 23.2% noong Marso. Sa datos, lumalabas na 15.8% ng mga pamilya ang nakaranas ng moderate hunger, habang 4.5% naman ang dumanas ng severe hunger.
Naitala ang pinakamataas na bilang ng mga nagutom sa Mindanao na sinundan ng Visayas, Metro Manila at Balance Luzon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa po yan mula Hunyo 20 hanggang Hunyo 29 taong pang kasalukuyan. Sa iba po nating balita, lumabas na ng bansa ang bagyong Obet pero patuloy pa rin itong palalakasin ng habagat o southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 1,080 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon at taglay po ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 170 kilometers per hour. Sa forecast ng Weather Bureau, kahit lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet, palalakasin ito ang habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa rehiyon. Batay sa pagtaya, magiging maulan ngayong araw hanggang sa Huwebes. Diyan po sa Benguet, La Union at Pangasinan. Gayon din sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, minomonitor din ng Pag-asa ang low pressure area na dating tropical depression at sunny sa labas ng PAR na huling namataan sa layong 1,600 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Sabi po ng Pag-asa, mayroon na lamang itong unlikely chance na ma-develop ulit bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Pero hindi po iniaalis ng ahensya ang posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang naturang tropical depression. Samantala, hindi pa tapos ang Department of Justice sa pagbusisi sa bulto-bultong dokumento kaugnay ng hirit na ekstradisyon ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang tugon ng Malacanang nang mahinga ng update kung may desisyon na ba si Pangulong Bongbong Marcos sa extradition request. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasamaan niya sa sinusuri ang identity o kung mismong si Quiboloy ang hinihiling na ma-extradite. Gayon din kung may double criminality o kung ang mga krimeng kinakaharap nito sa US ay kasama rin sa mga krimeng pinapatawan ng parusa sa Pilipinas. Una nang sinabi ng palasyo na malalaman in a couple of weeks ang desisyon ng Pangulo sa extradition request pagkatapos dumaan sa prosesong naaayon sa batas. Narito ang pahayag ni Yusek Castro. Ang isa sa pag-aaralan po nila ay kung yung identity mismo ng nire-request for extradition ay mismo si Pastor Quiboloy. Pangalawa, kung meron double criminality, kung ang mga kaso na kanyang kakaharapin sa US ay maituturing din na kaso na ating pinipinalize dito sa ating bansa. So, hintayin po natin kung ito ay kung kailan matatapos, pero alam nila na ito ay agaran na dapat magkaroon ng desisyon. So medyo makapal lang daw po at bulto ang mga dokumentong kanilang binabasa sa ngayon. Samantala, pinasisipot ng Land Transportation Office o LTO sa kanilang ahensya sa August 28 ang aktor na si Nino Mulak matapos masangkot sa isang aksidente sa Marcos Highway sa Antipolo City sa Rizal. Sa inilabas na show cause order ng LTO, pinagsusumite ng sworn explanation si Mulak para depensahan ang nangyaring aksidente kung saan isa po ang nasugatan at nabangga pa ang ilang establishmento. Una nang sinabi ng aktor sa inilabas nitong pahayag na hindi mechanical failure ang sanhi ng disgrasya kung hindi nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod. Humingi na ng tawad si Mulak sa biktima at sa lahat ng nadamay sa aksidente at nangako makikipag-ugnayan siya sa mga otoridad. Posible namang maharap ang aktor sa reklamong reckless driving at pwede ring masuspende o i-revoke ang kanyang driver's license. Hindi naman dapat magmaang-maangan ang aktor na si Derek Ramsey sa ibinenta nitong luxury car sa isang negosyante. Ito ang pahayag ng Land Transportation Office Chief Asek Marcos Alacanilao matapos idepensa ni Ramsey na hindi siya smuggler at hindi ito ang nag-import ng Porsche 918 Spider. Sa panayam ng 2x2, sinabi nila Canilao na may natanggap siyang impormasyon na matagal nang alam ni Ramsey na may problema ang sasakyan sa Bureau of Customs, ngunit hindi ito agad inasikaso. Nagbabala rin sila Canilao sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng LTO na sangkot dahilan upang mabigyan ng rehistro ang sasakyan. Ang kine-claim po niya sa totoo lang na biktima siya ng tao, dapat nag-verify ka. Binerify mong mabuti yung sasakyan,
Hindi yung porke na transfer sa pangalan mo, okay na yon. Bine-verify, lalo na ho, na very limited yung kotse na yan. Sa totoo lang, may information naman ako. Alam naman nila pare-pareho, sir, na may problema sa tax payment yung sasakyan Hindi pa nila inayos Inantay pa nilang mahuli namin. Wag sila magmaang-maangan kasi alam po namin, alam nila at alam namin na alam nila na may problema yung sasakyan sa BOC. Samantala, nakatakdang kumpiskahin ng BOC ang luxury car na naka-impound ngayon sa LTO dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Samantala, nadagdagan pa ng 2 ang bilang ng mga namatay dahil sa leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Ito ay base sa ulat ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit sa kanilang daily waterborne influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue disease surveillance update. Dahil po dito, umakyat na sa 15 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa Manila LG Hospitals dahil po sa nasabing sakit mula January 1 ngayong taon. Nasa 38 naman ang nadagdag sa kaso ngayong araw at kabuuang 267 na ang tinamaan ng leptospirosis. Samantala, kinumpirma ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na pumalo na po sa 135 ang kabuuang bilang ng mga pasyenteng na-admit sa naturang ospital dahil sa leptospirosis. Dahil po sa patuloy na pagdami ng mga tinatamaan ng sakit, lumagpas na ang bilang ng mga pasyente sa nakalaang 120 bed capacity ng ospital para po sa leptospirosis at puno na rin ang 10 bed capacity ng emergency room habang marami pa rin pong pasyente ang kasalukuyang naghihintay na maasikaso sa emergency room. Dahil dito nanawagan si Dr. Suplico sa lahat ng mga lumusong sa baha na agad pong magpakonsulta sa pinakamalapit na pasilidad kung makakaranas po ng lagnat para agad na maagapan. Paliwanag niya, mahirap nang gamutin ang mga severe cases ng leptospirosis kung saan pumapalo sa 50% ang mortality rate o ang panganib na mamatay ang pasyenteng malala na ang kondisyon na oras na dinala sa ospital. Ipinag-utos ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pagbili ng karagdagang 100,000 na capsules ng doxycycline bilang proteksyon laban sa leptospirosis. Sa kanyang mensahe sa Kabuhayan Capital Assistance Program, dyan po sa San Andres Sports Complex, sinabi ng alkalde na nasa 51,000 capsules pa ang natitirang supply mula sa mahigit 200,000 kapsula na naipamahagi at naihanda ng lungsod. Gayunman, agad niyang ipinag-utos ang karagdagang supply upang matiyak na sapat ang gamot para sa mga nangangailangan. Hinimok din ni Moreno ang publiko na agad magpakonsulta sa doktor kapag makaramdam ng mga sintomas ng leptospirosis. Narito po si Yorme. Don't ever think twice. Basta na-expose kayo sa baha while supply lasts kasi mauubos yun. Saka bibili lang tayo ulit. Kaugnay niyan, puno na ang 120 bed sa San Lazaro Hospital na nakalaan para sa mga pasyente na tinamaan ng leptospirosis. Sa napanayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi po ni Department of Health o DOH Secretary Edwin Mercado na bumuo na sila ng Health Emergency Management Bureau Operation Center upang agad na maipadala ang mga pasyente na may malalang sakit sa mga ospital na may kakayahan sa chemo, perfusion at dialysis. Samantala, kinumpirma rin ang kalihim na maging sa NKTI ay punuan na rin ang pasyente na kailangang i-dialysis, ngunit ito ay ginagawa ng paraan. Pakinggan po natin si Department of Health Secretary Edwin Mercado. Marami nga yung nasa San Lazaro. In fact, yung 120 beds na nakalaan sa leptospirosis ay puno na. At kami nga ay nag-create na rin nung Health Emergency Management Bureau of Operation Center para yung mga mas malalalang sakit dahil yan mga nangangailangan ng hemodialysis at saka hemoperfusion ay maipadala dun sa mga equipped na mga hospital. So, nag-triage kami at inaalam namin kung ano yung mga kasong dapat pumunta sa NKTI dahil nagpupunuan din ng NKTI.
Malaking hamon para kay bagong Department of Health Secretary Edwin Mercado ang matinding problema sa mga government hospital. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, inamin ni Mercado na hindi madaling masolusyonan ang problema sa mahabang pila sa mga ospital, kakulangan ng health workers, kakulangan o pagkaantala sa gamot, medical supplies at equipment maging sa hospital beds at iba pang pasilidad. Ayon sa kalihim, pinag-aaralan na niya ang pagkakaroon ng One Hospital Command, gayon din ang paggawa ng Hospital Operations Cluster na tututok sa mga ospital ng gobyerno. Malaking hamon nga yan sa akin, Deo. Yes, sir. Siyempre, hindi natin magagawang overnight, pero ang pinaplano ko, magkaroon nga ng parang katulad ng One Hospital Command nung datihang nag-COVID para ma-direct natin kung saan may sobrang may overloaded na, merong excess capacity. At kasama dito yung pagkikreate ng hospital operations cluster. Yun yung kaya kong gawin. Naglilikom lang ako ng mga taong makakatulong para ang focus ngayon ng grupo na yun ay sa efficiency at saka sa patient experience ng ating mga DOH hospital. Ang tinig ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado. DZRH, balansyado. Magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras. 4 na minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na, milyonaryo pa. Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white cookies! White Rose Papaya, wow, white cookies! White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. RH Weather News. Bago sa ating reports, kumustahin muna natin ang kalagayan ng panahon na may epekto pa ba si Bagyong Obet na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Tanungin natin yan kay Miss Glyza Escolar ng DOST Pag-asa. Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Wina, at magandang gabi kay Ma'am Josa. Para sa lagay ng ating panahon, habagat pa rin po ang nakakaapekto sa Luzon. Ang bagyong Obet na lumabas na rin po ng Philippine Area of Responsibility kagabi ay nananatili pong malapit sa northern boundary ng PAR. Huling namata nito 1,070 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Medyo pahina po ang kanyang trend. Ngayon po ay ang lakas nito ay nasa 140 kilometers per hour malapit sa gitna.
at pagbugsong umaabot naman hanggang 170 kilometers per hour na nanatiling nasa typhoon category. Hindi man po ito direktang makaapekto sa bansa ay ang presensya po nito ay ang presence nito dito po sa malapit sa northern boundary ng PARA ay sapat para umiral ng tuloy-tuloy po ang habagat at inaasahan nga natin ang pag-ibayo po nito sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, ang Zambales ay inaasahan natin sa loob ng 24 oras makakaranas ng paminsan-minsang ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, at Antique ay maging maulap ang kalangitan. Merong mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagulog dahil po sa epekto ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, magiging bahagyang maulap ang kalangitan at posible ang mga localized na pag-ulan lalo na sa hapon o gabi o pwede rin po sa madaling araw. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa, maliwalas ang panahon, may kainitan po sa maghapon at tanging mga localized na mga thunderstorms o rain showers po ang pwede pong idulot na mga pag-ulan. Sa susunod na mga araw, inaasahan po ang pag-enhance ng habagat po, kaya naman po inaasahan pong simula bukas po ng gabi, tuloy-tuloy po yan hanggang weekends ay may mga ilang areas po na makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Maraming salamat po, Miss Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. Hindi ko napindot. Alright, maraming salamat Miss Glyza Esculiar. Puntahan naman natin ang ating mga reports. Unang-una na dyan, Yusek Claire Castro nagpatutsyada sa paraan ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa report ni RH14, Left Narciso. Miss Let? Iginiit ng Malacanang na hindi kailangang makita na pisikal na nahawakan ang pera sa paggastos nito. Sinabi ito ni Palace Press Officer Claire Castro kaugnay ng line of questioning ni Senator Amy Marcos sa testigong si Gina Acosta tungkol sa confidential funds sa impeachment trial. Ayon kay Castro, halata namang gusto ng senadora na mailusot si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa paggasta ng confidential funds. Ipinapakitaan niya nito na hindi nakitang nahawakan ng pisikal ng Vice-Presidente ang pera at hindi ito kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero sabi ni Castro, malinaw naman na inamin mismo ng testigo na si VP Sara ang nag-utos na ibigay ang kabuang 125 million pesos na confidential fund ng OVP sa kanyang security officer na si Colonel Raymond Lachica. Binigyang diin ng palasyo na nagpapakita ito ng direct command at control ng bise sa paggasta ng pera ng bayan, lalo't siya rin ang nakapirma sa mga liquidation report na natuklasang may mga kulang na dokumento. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. DZRH. Balansyado. Samantala, panukalang bumuo ng National Parent Council para malabanan ng campus violence, isinusulong sa Kamara. RH12, Milky Rigunan sa report. Manang Milky. Isinusulong sa Kamara ang pagbubuo ng National Council para bigyan ng papel ang mga magulang na makiisa sa mga patakaran sa paaralan ng kanilang mga anak. Nakapaloob ito sa House Bill 5682 ni Representative P.M. Vargas ng 5th District ng Quezon City. Ayon kay Vargas, ang edukasyon ay shared responsibility at habang nagbibigay ng academic learning ang mga paaralan, sa tahanan naman natututunan ang tamang pag-uugali ng ating mga kabataan. Sabi ni Vargas, kapag nakabuo ng formal framework para sa parent-teacher associations, madali nang mamonitor ang behavioral warning signs at mapigilan ang posibleng karahasan na mangyari sa mga campus. Git pa ni Vargas, ang pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng mga magulang at paaralan ang pinaka-epektibong paraan para protektahan ang ating mga anak at gabayan sila para maging responsableng mamamayan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH. Balansyado. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Samantala, dumako naman tayo sa Senado. Mas magaan na biyahe abroad isinulong ni Senator Mark Villar sa pamamagitan po niya ng pag-alis sa travel tax. Ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond?
Panahon na upang bawasan ang gastos at paluwagin ang biyahe ng bawat Pilipino. Ito ang deklarasyon ni Senador Mark Villar kasunod ng inihain nitong Senate Bill 1870 o ang Proposed Travel Tax Abolition Act. Layunin nito na tanggalin na ang ilang dekada ng travel tax na ipinapataw sa mga Pilipino. Sabi ni Villar, hindi ito dapat maging dagdag na pasanin sa pag-alis ng bansa, lalo na para sa mga Pilipinong bumibiyahe upang magtrabaho, mag-aral, magpagamot, magnegosyo o makasama ang kanilang pamilya. Ang mga bibiyahe sa abroad na sakay ng economy class ay magbabayad ng 1,620 pesos habang 2,700 pesos para sa business class. Para sa senador, mabigat ito sa pamilya ng 4 na bibiyahe abroad dahil magbabayad na ng 6,480 kahit hindi pa sila nakakaalis ng bansa. Malaking halaga na ito para sa pamasahe, pagkain, tirahan o gamot, lalo na ngayon na nagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Ang 50% ng kita sa travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA, 40% naman ay sa Commission on Higher Education o CHED at 10% sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Gate ni Villar, bawasan ang gastos, paluwagin ang biyahe at bigyan ng mas malaking kalayaan ng bawat Pilipinong maghanap ng oportunidad saan mang panig ng mundo. Alisin na ang travel tax. Ito si RH28, Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado. Salamat Raymond. 20 taong pagkakakulong ng walang piyansa sa mga nagmamay-ari ng loose firearm. Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vicar Remulla. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Diyosa, naniniwala si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ang mas maigpit na parusa sa mga mahuhuling nagdadala ng loose firearm ay magkakaroon ng malawak na epekto sa mga krimen na may kinalaman sa mga baril. Kasunod ito ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City kung saan isang minor de edad ang nakagamit ng baril na naiwan umano sa loob ng sasakyan ng pagmamay-ari ng kanyang magulang. Isinusulong ni Remulla na gawing non-bailable ang illegal na pag-iingat ng loose firearm at patawan hanggang 20 taong pagkakakulong bilang matinding babala. Pinag-aralan na niya ng Kongreso ang pag-amyenda sa batas at umpisahang madaliin ang pagbalangkas nito sa buwan ng Enero. Paliwanag ng kalihim, sa kasalukuyang batas ay bailable ito, kaya mabilis na nakalalabas ang nahuhuli habang dinidinig ang kaso. Giit ng kalihim na ang pagmamay-ari ng baril ay pribilehyo at hindi karapatan, kaya dapat itagong mabuti at payagang ma-inspeksyon ng gobyerno anumang oras. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado. Maraming salamat RH5 Val Gonzalez. Samantala, Bureau of Corrections, pinag-iingat ang publiko laban sa kumakalat na fake recruitment sa isang Facebook page. Ang buong detalye sa report ni RH27, Noche Cacas. Noche? Uwena Pearl at Diyosa, nagbabala ang Bureau of Corrections sa publiko laban sa mga hindi otorisadong Facebook page. Ayon sa Bucor, nakasaad sa naturang FB page na nagpapakalat ng mga recruitment graphics at post na nagsasabing ang Bucor ay kumukuha at nagdidirekta sa mga aplikante na mag-click sa mga external link. Ayon pa sa Bucor, ang mga post na ito ay hindi umano opisyal at hindi otorisado ng Bureau. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na huwag mag-click sa mga kahina-hinalang link, magsumiti ng personal na impormasyon o makipag-ugnayan sa nasabing FB page na kumakatawan sa mga aktibidad sa recruitment ng Bucor. Ipinost ng Bucor ang opisyal nilang Facebook page sa lahat nilang activity o update na may kaugnayan sa recruitment at iba pa. RH27, Nuchikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado. Pilipinas ang ating oras, 6:18 ng gabi. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.
Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max Protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright. Gusto ko sana kayain si Ka Henry Uri kapag nagtatawag ng malakas winner. Alright. Meron na tayong winner para sa ating kring-kring panalo promo para dito sa programang Balansyado. Tawagin na natin siya. Magandang hapon, Sir Christian Bernal mula dyan sa Sariaya, Quezon. Magandang hapon po. Gusto ko lang sabihin na gabi na. Ayaw Magandang gabi na po. Alas 6 na pala. Magandang gabi, Sir Christian. Opo, Sir Christian. Kamusta ka naman dyan, Sir Christian? Maulan ba ngayon sa Sariaya, Quezon? Hindi po. Ayun. Medyo, alam mo kami sa Quezon, medyo mabanas ba dyan, Sir Christian?
Mabas po. Ayan, mabanas. Ayun, partner, wag mo nang patatagalin. Tanungin mo na si Sir Christian dahil for sure excited na siya. Para makuha ang 500 pesos in GCash, ano pong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino? Easy ahead. Ayun, para medyo inuubo pa siya, parang tears of joy na siya, Beshi. Oo, dahil sabi niya, thank you Lord, thank you Lord. Ito na yun. Ayan. Dahil tama ang iyong sagot, Sir Christian Bernal ng Sariaya, Quezon, meron kang 500 in GCash. Huwag po ibababa ang telepono, ibigay ang iyong GCash number kay Don Carlos. Thank you po. Thank you po. At ayan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Balansyado. Sa pangalan ni na Henry Uri at Miss Karen Oyong, nakasama ninyo ako po, Josa Cruzat. Ito naman po, si Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 6:30 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Calefacton, amoy nakaka-joyful.